Isang magandang umaga po sa ating lahat na narito sa ating panambahan, maging po sa mga nasa online. At isang magandang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon ang kalayaan na muli po tayong magbalik sa ating lugar upang sambahin natin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral, Sunday School, ngunit bago po yun, tayo po ay magbigay ng awit sa hymn number 13. Opo, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay muling ibinalik ninyo sa lugar na ito na sama-sama na mayroon po kaming kagalakan sa aming mga puso. Salamat din po sa pagnanais na ibinigay nyo sa puso ng bawat isa na kami po ay dumako rito na walang takot, kundi patuloy kaming nagtitiwala na kayo ang Diyos na aming pupuntahan. Ang presensya ninyo, Panginoon, ang aming pong hinahangad na makasama sa umagang ito. Turuan niyo po kami, tulungan niyo kami, Panginoon, buksan niyo ang aming mga puso't isipan na maunawaan namin ang inyo pong mga salita na ituturo sa amin upang kami po ay makapamuhay ng may kagalakan at pagpupuri at pagluluwalhati sa inyong pangalan.
Tulungan niyo po ang inyong gagamitin na tagapagsalita na tagapagturo sa aming kalagitnaan. Naway kayo po ang masentro at maluwalhati at mabigyan ng kapurihan. Ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Nakaupo na po tayo. Good morning sa ating lahat, mga kapatid. Marahil nabalitaan nyo na ang nangyari sa Ukraine at Russia na naghihinagpis ang mga mamamayan, mga inosenteng mamamayan ng Ukraine dahil po sa isang leader na alam naman ng leader na siya ay walang kakayanang lumaban sa Russia. Ngunit kanyang ipinagpipilitan ang kanyang prinsipyo, ang kanyang katuwiran, ngunit ito po ay nababahiran ng pagmamataas at pagmamagaling. Kaya marami po ang napahamak ngayon na imbis sana makipag-usap ng kapayapaan, sumuko, sapagkat wala pong kapahamakan ng pagsuko, kundi pagpapanatili ng buhay ng mas marami. Ngunit dahil dyan, makita ninyo sa TV, sa internet, kung paano pong nagluluksa, namimighati, umiiyak, sumisigaw. At alam ko sa puso nila, sinasabi nilang nasaan ang Diyos. Mayroon bang Diyos? At yan din po ang mangyari sa atin kapag hindi po tayo sumuko, hindi tayo nakipag-usap ng payapa, ibaba ang ating sariling kayabangan, lalo na sa Diyos, wala tayong magagawa sa Diyos, kundi tayo magpasakop. Kaya dapat lamang nating alamin nasaan ang Diyos at kilalanin natin siya ay nariyan. Sapagat yung tanong na nasaan ang Diyos, kaya ng ating napag-aralan ng yung unang bahagi ng paglalarawan ng Diyos, ito po'y sigaw ng mga taong nasa gitna ng matitinding kalagayan, sa mahirap na sitwasyon, tulad ng mga nawalan, namatayan, nasiraan ng kanilang buhay. At ito rin ay isang tanong ng isang taong hindi nakakilala sa Diyos. Tanong na hindi nakilala sa Diyos, hindi dahil ang Diyos ay nagkulang sa pagpapakilala ng kanyang sarili. Kundi ayon sa banal na kasulatan, maraming tao, even Christians, kanilang tinatakwil ang katotohanan at nilalayuan nila, tinatanggi nila ang kautusan ng Panginoon. Kaya marami pong mga napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit? Ang Diyos ba'y nagkukulang? Hindi po, sapagkat ang kalooban ng Diyos, gaya ng sinabi sa John 17:3, na makilala siya dahil ito'y isang buhay na walang hanggan sa mga kumikilala sa Kanya. Kaya isang kahangalan lamang ang magsasabi at magtatanong ang tao, nasaan ang Diyos? Sapagkat ang Diyos po ay hindi nagkulang. Gaya na sinabi sa Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Hindi dahil kulang ang Diyos sa pagpapaliwanag at pagpapakilala ng kanyang sarili, kundi itinakwil na mga nagsasabing maka-Diyos ang katotohanan at nilimot nila ang kautusan ng Panginoon. Yan pong dahilan na marami pong Kristiyano na kung saan napupunta sa mundong ito, sila'y tumatayo sa kanyang kayabangan, ayaw pa nilang isukong kanilang sarili sapagkat sinasabi ng kanilang puso, walang Diyos. Ako ang Diyos, alam ko ng katotohanan. Kaya kong buhayin itong kaalaman ko, yung karunungan ko, pinag-aralan ko sa pinakamataas na universidad. Kaya ko ito, sapagkat ito nga sinasabi ng gobyerno na itong kasagutan ng ating bansa, ng ating paghihirap ay ang edukasyon. Pero alam natin, edukasyon ay para sa mundo, pero yung pong pagpapakababa natin ay sa Diyos at ito ay pangwalang hanggan. Kaya dapat lamang na makilala natin ang Diyos ng lubusan upang bumaba tayo sa ating kayabangan. At ito po ang ating pagpapatuloy ngayong umaga. Nais kong buksan muli ang ating banal na kasulatan, John 17 verse 3. Ito po ang ating dapat panghawakan. Ganito ang sabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesucristo na iyong sinugo. Napakahalaga po ang makilala natin ang Diyos at si Kristo na sinugo, sapagkat ito ay buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo po ay nagpapakilala sa amin. Wala pong bagay na maaring
masabi naming walang Diyos sapagkat lahat po ng bagay ay mismong patunay na kayo ay umiiral, na kayo ay Diyos na makapangyarihan at kailangan lamang naming ibaba ang aming mga sarili at huwag kaming tumayo bilang Diyos sa aming sarili sapagkat yan po pinakamalaking idolo na aming pong sinasamba ang aming pong mga sarili. Kaya patuloy niyo kaming turuan, ibaba niyo kami sa mga katotohanan ninyo sapagkat katotohanan ninyo ang magpapabanal sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang Diyos ay hindi po nagkulang sa atin, sa lahat ng tao. Siya po'y nagpakita sa dalawang paraan. Tatanda natin, general revelation and particular or special revelation. Pag sinabing general revelation, nasa tao lahat ang kaalaman tungkol sa Diyos. Una, sa kalikasan. Mismong langit at lahat ng nilikha ay nagsasalita, nangangaral bawat minuto, bawat sandali hanggang kaduluduluhan ng daigdig na mayroong Diyos, sapagat dito nahayag ang kapangyarihang kamay ng Diyos. Ikalawa, mismong budhi natin, tayo po ay ayaw nating manakit, ayaw nating pumatay, ayaw nating magsinungaling, bagamat hindi natin alam ang Biblia, pero sa ating pong likas na kaalaman, masama yon. Bakit po? Sapagkat nakasulat sa ating budhi ang kautusan ng Diyos. Bawat tao may budhi, sa makatwid, mayroong kautusan ng Diyos. At ikatlo, ay ang probidensya ng Diyos. Ang probidensya ay maliwanag na nagpapakilala na ang Diyos ay nasa ating kapaligiran. Bawat sandali ng ating buhay, bawat kilos natin, in Him we live and move and have our being. Romans 8:28, nalalaman natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos alang-alang sa mga taong nagmamahal sa Kanya at mga minamahal niya. Colossians 1:17 nagsasabi na lahat ng bagay ay nagkadugtong dahil sa Diyos. At ang sabi sa Psalms 115 verse 3, God is in heaven, siya ang may kontrol, siya ay nag-uutos, anumang gusto niyang gawin ay nangyayari at yan ay hindi natin may pagkakaila. Nangyayari sa atin yan. Mayroon tayong pinabalak na gusto nating gumawa ng kasamaan pero napipigilan tayo hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil ang Diyos ay nagkukontrol sa atin sa kanyang providensya. At ang Diyos ay hindi po nagkulang, kaya hangal lamang ang magsasabing walang Diyos. Psalms 14 verse 1 ang sabi, sinasabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Only fools says in their heart that there is no God. Pero lahat pong nasa ating kapaligiran ay nagpapatotoo na mayroong Diyos. Ang Diyos nga lamang ay Espiritu. Now, ang Diyos ay Espiritu, John 4:24. Na ang Diyos ay Espiritu, wala siyang hugis, wala siyang katawan, wala siyang anyo na hindi natin makikita. Subalit siya'y sumasa lahat ng panahon at lahat ng lugar ng sabay. Ang langit ay puno ng kanyang sarili at ang lupa ay puno, tungtungan ng kanyang mga paalamang. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang Diyos ay naririyan. Hindi siya maaring mawala. Hindi siya tao na nakikita natin gaya ng binabandera ng ibang mga tao na itong kanilang Diyos. Diyos-Diyosan po ang tawag dyan. Pagka ang Diyos po ay ginawa sa isang paglalarawang Diyos-Diyusan, ang Diyos na Espiritu ay ibinababa nilang kapantay ng tao o di kaya mas mababa sa tao. That is idolatry. Kapag anumang bagay na itinataas natin ng higit kaysa Diyos, idolatry. Ang isang idol po, isang bagay, mayroon yung simula at may katapusan. May gumawa niyan at yan ay mabubulok. Ang Diyos po ay wala pong simula at walang katapusan. Siya ay Espiritu at sumasa lahat. So yan po, nagpapakilala ang Diyos sa dalawang paraan. General revelation and special revelation. Ang special revelation ay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay napakalaga po sapagkat ito yung nagtuturo sa atin tungo sa karunungan upang tayo maligtas. Basahin lang natin 2 Timothy chapter 3 verse 15. Napakalaga po ang pagpapakilala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kasulatan sapagkat may dahilan. Gaya ni Pablo, siya po'y tinuruan ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Ang sabi sa verse 14,
Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo na kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan. Napakahalaga pong malaman ang banal na kasulatan. Bakit? Na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, kay Kristo Jesus. Kaya ang pagtuturo po ng banal na kasulatan, the special revelation, magkakaroon tayo ng kaunawaan, magkakaroon tayo ng karunungan, makilala si Kristo upang tayo sumampalataya sa Kanya. Kaya without knowing God, fools, nagsasabi sa kanilang puso, there is no God. Without knowing Jesus Christ, fools, magsasabing walang Diyos. Sapagkat ang karunungan, ang special grace, ito'y nagtuturo sa atin ng katotohanan. Sino ba ang Diyos? Sino ba si Kristo? Sino ba ako? Hanggang sa ikaw ay tuluyang sumampalataya sa Kanya sa ikaliligtas mo. Yun po yun. So napakalaga po ang special grace. At nakita natin na sa pamagitan po ng special grace, nakikita natin ang hindi nakikitang Diyos through faith. Ngayon, sa ikalawang bahagi na ating napag-aralan the last time, ang Diyos po ay pinangalanan sa dalawang paraan. Ano yung una? Elohim. Ikalawa, Jehovah or Yahweh. Yung Jehovah po, yan po ay Latin. Pero sa original po, na galing po sa Tetragrammaton YHWH ay Yahweh. Yahweh. Ano ibig sabihin ng Yahweh? The everlasting existing one. Walang katapusang umiiral na Diyos. Kaya siya tinawag na Panginoon sapagkat siya Diyos na walang katapusang umiiral. Pag sinabing Diyos, Creator. Siya ang tagapaglikha. Now, ang mga tao, sinasamba nila ang Creator, but they do not know that God is the everlasting existing one. Siya ang walang hanggang umiiral ang Diyos. Lord God. Kailangan natin kilalanin ang Diyos as our Lord. At ang Lord na nagpapakilala sa Old Testament ay si Jesus Christ, sapagkat wala pong pagkakataon na ang Diyos Ama ay nagpapakita sa kanino mang tao, sapagkat sino mang makakita sa Kanya ay mamamatay. Kaya nga si Kristo ang siyang nagpapakita even sa Old Testament na ang God is everlasting existing one. Ang Panginoon. Kaya nga sa Bagong Tipan, ang Panginoon po ang tinutukoy. Siya pong sentro ng buong kasulatan. So nakita natin, Elohim, ang Creator, ang tagapagligtas. Yahweh o Jehovah, siya ang walang hanggan. Siya ang mangyayari at walang hanggan. The everlasting existing one. Kaya ang mga tao po, mga unbelievers, sa Lord, bagamat tinatawag nilang Lord pero hindi nila kilala, sabi sa Matthew 7:21, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ngunit sila'y hindi ko tatanggapin. Luke chapter 6 verse 46, tinatawag niyo akong Lord, pero hindi niyo ginagawa ang utos ko. Anong utos ng Ama? Kilalanin si Kristo as our Lord and Savior. Pero sa mga naligtas, ang pagsamba ng mga naligtas, higit pa sa pagsamba nitong mga unbelievers. Ang unbelievers, ang mga hindi nakilala sa Panginoon, kay Yahweh o kay Jehovah, ay sumasamba sila sa God as Creator. Tandaan niyo yun. Lahat ng tao sumasamba sa Diyos. Kaso lang, yung Diyos na Creator, kumukuha sila ng representative idols. Kaya nga, gumagawa sila ng idols because they do not know the Lord. Na mayroong existing one, everlasting God who exists forever. And that is the Lord, Yahweh, Jehovah, God. Kaya nga, ang totoong Kristiyano, masarap po ang pagsamba natin sapagkat nakikilala natin kung sino ang Panginoon. Hindi lang tayo kumikilala sa Diyos na ating Creator,
kundi tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon na umiiral magpawalang hanggan. Now, gustong tignan natin ito sa 7 pamamaraan ng pagsamba ng tuktong Kristiyano. Bakit tayo sumasamba sa Diyos at masaya tayo? Nasa atin ang kagalakan bilang mga Kristiyano na sambahin siya, na hindi natin kailanman talikuran ito. Only yung mga taong hindi kilalang Panginoon ang hindi sumasamba ng totoo. Napakalaga yung ganitong pagtitipon sapagat pangako niyan. Nasaan man may 2 o 3 nagkakatipon, siya'y nasa ating kalagitnaan. Kaya napakalaga po yung ating pong presensya sa pagsamba sapagat kasama natin ang Panginoon. At tayo bilang nakakilala sa Panginoon, ginagawa natin ito, ayaw natin itong ipagwalang bahala sapagat napakalaga po na mayroon tayong basbas ng ating Diyos sa ating pagtitipon. Di ba? 1 Corinthians 3:16, di ba nalalaman ninyo na kayo ay templo ng Espiritu Santo at ang Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngayon, bakit po napakasarap pong sumamba ang Kristiyano? Itong dapat nating malaman. Marahil tayo po sumasamba tulad ng pagsamba ng mga unbelievers. Ang Diyos ay buhay. Buhay, pero hindi natin kilala ang Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Anong ginagawa ng Yahweh God sa atin? Now, napakarami po sa Bible. Pero tignan natin ang 6 o 7 na dahilan. Unang-una, 7 dahilan bakit sumasamba tayo ng higit sa mga unbelievers. Unang-una, sasambahin natin ang Panginoong Diyos dahil siya ang Yahweh Jireh. Jehovah Jireh, di ba? Kinakanta natin yan. Lundag tayo na lundag, pero hindi natin kilala. Pangalan lang, alam natin. Yahweh Jireh or Jehovah Jireh, Genesis chapter 22 verse 14. Ganito ang pagkakasabi, bakit siya tinawag na Jehovah Jireh sa Old Testament ng ganyan at sa atin ngayong panahong ito. Ang sabi po sa verse 14 ng Genesis 22, kaya tinawag ni Abraham ang lugar na yon Yahweh Jireh o Jireh. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ay ipagkakaloob. Now, ano pong kasaysayan nun? Ibig sabihin po niyang Jehovah Jireh o Yahweh Jireh, God will provide. Ang Diyos ang magtutustos. Now, tingnan natin ang pinaka-konteksto nito. Now, hiningi ng Diyos kay Abraham na ialay ang isacrifice ang kanyang anak na sino yun? Si Isaac. So upang tignan ng Diyos kung talagang itong si Abraham ay tawaging father of faith. Sapagkat siya po ay ama ng pananampalataya. Lahat ng pananampalataya, maging sa atin. Pero may mga anak siya sa dugo. Israel. At hindi nga nakita nga na talagang kalooban ni Abraham na isakripisyong kanyang anak. Si Isaac, inalian ang paa at inilagay sa altar at kinuha ang kutsilyo upang saksakin, pugutan ng ulo, gilitan ng leeg para pangsakripisyo sa Diyos. Pero ang Diyos ay humarang. Ang sabi ng Panginoon, now I know. Now I know. Alam ko na ngayon na handa mong ibibigay maging ang iyong pinakamamahal na anak o anumang bagay sa buhay natin dahil ikay sumasampalataya sa akin. At dahil dyan, itong isakripisyo mo. Ang Diyos ang nag-provide ng lamb. Siya nag-provide ng kordero. At yon ang ipinalit. God will provide. Ano ito sa atin? Sino itong lamb na ipinrovide ng ating Panginoon? Di na ba si Jesucristo? Hindi na tayo ang mag-aalay ng ating kasalanan, hindi na tayo mag-aalay ng ating buhay para tayo ay kalugdan ng Diyos, gumawa ka, lumuhod ka ng 7 kilometro sa bundok o ikaw ay magpenitensya. Hindi na kailangan yan. Ang Diyos mismo ang magkakaloob ng iyong kapalit. At maging sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, ang Diyos ang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Si Kristo ang kordero ng Diyos na inihalili sa atin upang tayo'y kamatayan, upang kanyang tubusin ang mga tao ng Diyos.
Kung naibigay ng Ama ang kanyang anak na walang katapusan na umiiral, hindi ba niya maipoprovide din sa atin ang mga maliit na bagay? That's why we worship God. Sa tuwing tayo po yung pinagpapala ng maliit na bagay, kahit na ikaw'y binigyan ng iyong kapitbahay ng kaunting bagay, mga kapatid, nagpupuri ka sa Diyos because you know that Jehovah Jireh provides that. Pero sa mga hindi mananampalataya, sasabihin lang, swerte ito, pinaghirapan ko ito. Sino ang Diyos niya? Kanyang sarili. That's why, ang unbelievers, they worship God as their creator, but they did not worship the Lord as their provider. Lahat ng trabaho ninyo, sa Diyos yan pinagkaloob. Pero nasaan kayo kapag kayo ay kinakailang tawagang sumamba sa Kanya, makipagtipon sa Kanya? Sumasamba ba tayo like unbelievers? Hindi dapat, mga kapatid. Hindi natin sasambahin ang ating trabaho, ang ating pinagkakitaan. Ang Diyos ang nagbigay niyan. Sapagkat ika'y anak ng Diyos. Walang aksidenteng binigyan ka ng kakayanan. So that's why mas matamis ang ating pagsamba sa Diyos sapagkat kinakilala natin that Jehovah is our provider. Then ikalawa, kung bakit tumatamis ang ating pagsamba. Exodus chapter 15 verse 26, tinawag siyang Yahweh Rapha. Jehovah Rapha. Verse 15 na Exodus, chapter 15 verse 26, na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong bityaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, there it is, Panginoong Diyos, okay? At iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Jehovah Rapha means the Lord heals. Ang Diyos ang nagpapagaling. Ilang bis na kayo masugatan, mga kapatid? Ilang bis na kayong magkasakit? Ilang beses na kayo nalagay sa alanganin? Kung naranasan yan, naranasan ko rin. But Jehovah Rapha heals me. Siya. Pero unbelievers, ang kanilang sinasabi dahil sa gamot. Now remember this, kahit masugatan ka, walang gamot, gagaling yan. Why? Because God heals. In Him we live and move. That's why lahat ng papuri sa Kanya, dapat nating alalahanin yan. Ito yung promise kasi ng Panginoon sa Israel, na kung susundin ninyo ang aking utos, na kung susundin nyo ang lahat ng aking alatuntunin, na kung gagawin nyo ang lahat ng ito, hindi ko ipaparana sa inyo ang anumang karamdaman na ibinigay ko sa Ehipsyo. Now, lahat po ng mga nagkasakit sa Ehipto, patay po lahat eh. Remember? Wala pong buhay doon. Patay lahat. Lahat po ng sumpa na yun. Now, sino pong healer natin? By His stripe, we are healed. Kaninong mga sugat po? Sinong umako ng lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating sugat, lahat ng ating kamamatay, lahat ng ating kasalanan na siya magdadala sa atin sa impyerno? Si Kristo lamang. Jesus said, kaya nga si Kristo po ang gumawa ng pagtupad ng buong kautusan. Hindi tayo makatutupad. Tayo'y sumampalataya lamang. Kaya nga, dahil sa ating pagsampalataya kay Kristo, na siya ang ating healer of our soul, mga kapatid, hindi tayo nalalagay agad sa kamatayan sapagkat tayo po ay pinagagaling ng Panginoon. Anumang karamdaman. Hindi aksidente po tayo gumaling. Hindi aksidente na hanggang ngayon nakabitin ako doon sa biyaya ng Panginoon sa aking subarachnoid hemorrhage, microaneurysm, sa aking prostate, sa aking diabetes. Hindi po nagkamali yan. God heals. Ano mang naranasan yung karamdaman? Mga kapatid, ang Panginoon po yan dahil tinupad ninyong kautusan. Tinupad ba natin kautusan? Hindi natin kaya. Sinong tumupad para sa atin? Si Jesus Christ. Dahil sa pagtupad ni Kristo sa kautusan, the law of God and the will of God
binigay sa atin yung kanyang katwiran. Kaya tayo po ay masunurin sa Diyos. Imbis na tayo po ay dapat patayin agad kapag tayo nagkakasala, kapag tayo nagniniglik sa Kanya, dapat mamatay tayo. But Jesus heals us. Siya namamagitan. Kaya hindi tayo napupugnaw sa tuwing tayo ay gumagawa ng ating bisyo, hindi tayo tinatamaan ng kidlat. Bakit? Because Jesus heals you. Kahit naglalakwat sa tayo kung saan sa araw ng pagsamba, hindi tayo napupugnaw dahil because Jesus heals you. Nasabi natin, alam ko naman pero hindi ko maiwasan. Jesus heals you. Kaya nga, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Ngayon, sasambahin ba natin ang Diyos tulad ng pagsamba nila ron sa batong itim? Mas magaling kayo, mas mahusay, mas alam ninyo kung sino ang Diyos. Dapat natin siyang sambahin nang higit sa sinasabi ng sanlibutan. Nakakaya po. Only fool says in the heart, there is no God. So kung sinasabi natin yan na ikaw mas magaling, my people perish for lack of knowledge. Hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi itinakwil mo ang katotohanan at iniwan mo ang kautusan. Hindi ka sumusunod kung ano yung aktual na sinuutos sa'yo, bagamat tayo tinubos na ni Kristo dyan. Then thirdly, na dapat nating sambahin ng Diyos, Exodus chapter 17 verse 15. Ganito ang pagkakasabi. Nagtayo si Moises ng isang dambana at piningalan ito ng ang Panginoon ay aking watawat. The Lord is my banner. Ano po ibig sabihin niya, mga kapatid? Ito pong si Moises, alam natin siya po'y nakipagdigma. Hindi niya kaya. Walang espada ang kanyang mayroon man iilan lamang. Ang ginawa niya lamang ay tumayo sa bundok para itaas ang kamay, at habang nakataas ang kamay niya, nananalo ang kanilang sundalo, naiilan. Dahil sinapagod, tinaas ni Aaron yung kabila, tinaas ni Hor yung kabila, at sila nagtagumpay, lipo lahat ang kaaway. Kaya nga sabi ni Moises, hindi sa aking gawa, nagtaas lang akong kamay, kundi dahil ang Diyos nagbigay sa akin ng victory. Kaya ang Diyos ang aking watawat, ang aking dambana. Sa gera po, kapag kayo tinaas pong bandera, ibig sabihin, nagwagi na. Nagwagi na. Mayroon na tayong victory. At ito nakikita ng mga tao ng Diyos na habang nakataas ang kamay ni Moses, nakikita nila na ang dambana ay sa Panginoon. Kaya po sila ay nagtagumpay. The Lord is my banner. Now, lahat po ng ating buhay, Christian life, ay isang digmaang buhay. At bakit tayo nananagumpay? Hindi dahil sa atin, dahil pinagtagumpayan na tayo ni Kristo. We are now more than conqueror. Madalas gamitin ng mga pastor ang paglalarawan ng more than conqueror. Halimbawa, pastor, siya yung preach ng preach, trabaho ng trabaho, mission ng mission, Bible study, turo ng turo, counseling. Pagdating po sa sweldo, tatanggapin lang ng pastor pero ibibigay sa asawa, na ang asawa hindi naman nagtrabaho pero siya ang nagtaglay noong reward. Siya ay more than conqueror. Ako ang conqueror, she is more than conqueror. Yun po yun. Si Kristo po ang nagipaglaban hanggang kamatayan. Nalibing siya, ngunit muli siyang nabuhay. Kaya ang sino ang sumampalataya sa Kanya is more than conqueror. Di ba kailangan natin sambahin ng Panginoon doon? Di ba kailangan natin sambahin, mga kapatid? Napakayabang lang natin kung di natin sambahin ng Diyos. Napakayabang natin kung di natin katagpuin sa araw ng pagsamba. Who are we? Sino tayo? Higit tayong mananagumpay. Romans 8:37, we are more than conqueror. Pangapat, bakit kailangan nating sambahin ng Diyos ng higit pa sa mga unbelievers? Job chapter 6 verse 24. Job chapter 6 verse 24. Naikwento ko ito, mga kapatid. Na dito po si Gideon,
ay inutusan ng Panginoon na makipaglaban sa thousand at thousand sa kalaban. At si Gideon ay medyo takot dito. So pumili siya ng 10,000 na tauhan. 10,000. Pero isang bagay na may ginawang pagsubok, ang sabi ni Gideon, sino man ang takot ay umalis. Kalahati umalis. So 5,000 na lang. Pero noong nasubukan uli, kung sino po yung nag-alinlangan, umalis. Umalis. Ang naiwan, 300 na lang. Against 10,000. 300? Kaya ba ng 300 yung 10,000? Pero ang Diyos ay nagbigay ng kapayapaan sa puso ni Gideon. At ang kapayapaang yon ang siyang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Basahin natin Judges 6:24. Nang magkagayoy nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag niya na ang Panginoon ay kapayapaan. The Jehovah is peace. Jehovah Shalom. Hanggang sa araw na ito, yun ay nakatayo pa rin sa Ofra ng mga ano ba yun? Sorry. Ng mga Abiserita. Now, nakita natin, tayo po ay mayroong higit na kaaway. Ang alam natin, ang kaaway natin ay ang kasalanan. Pero hindi natin kaaway ang kasalanan. Minamahal natin ang kasalanan. Kung anong gusto ng kasalanan, uminom ka dyan, kumain ka dyan, gustong-gusto natin. Pero hindi natin nababantayan na ang tunay nating kaaway ay sino? Ang Diyos. Diyos ang totoo nating kaaway. Tayo namumuhay sa Diyos. At wala po tayong pagkakataon at paraan na magkaroon tayo ng pakikipagsiayos sapagkat tayo ay punong-puno ng pride sa ating kasalanan. We hate God. Pero ang nais ng Panginoon, tayo'y iligtas. Tayo'y ibaba. Pero kaaway natin ng Diyos. Because of our sin, because of our pride. Yan po nakikita ko dyan sa Ukraine, aking observation lamang yan. Dahil sa observation ko sa Bible, na wala pong sino mang kumakalaban sa pinakamataas maliban sa taong may pride. Hindi nagpapasakop, mananatili siyang mataas sa kanyang sarili hanggang sa kanyang ikapapahamak ito. Kaya kung yan ang attitude natin, ngayon pa lamang magpakababa na tayo. Kaya tingnan nyo, ang sabi po sa banal na kasulatan, tayo bilang Kristiyano, kaaway natin ng Diyos. Romans 5, verse 8 to 10. Bilang makasalanan. Ganito ang sabi, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos sa atin na noong tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Na, huwag nating kaligtaan yan. Tayo po ay makasalanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi pwede magsama ang pag-ibig at ang kasalanan. Kailangan may mamagitan. Si Kristo ang namatay sa pagitan nating makasalanan at pag-ibig ng Diyos. Verse 9, lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nakita nyo, sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Kahit ngayon, na gumagawa pa tayo ng iba't ibang bisyo, naliligtas tayo dahil tayo niligtas ni Kristo. Pero hindi nangahulugang mananatili ka dyan. Sapagkat ang totoong Kristiyano, magbabago talaga ng buhay dahil mahihiya siya sa Diyos. Verse 10, sapagkat kung noong ngang tayo'y mga kaaway, nakita nyo, kaaway, noon, ay pinakasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Praise God! Gaano ang palang kasalanan na nagagawa ko? Patatawaran akong ng Ama dahil mayroon akong kapayapaan sa Kanya.
mayroon na kaming pakipagkasundo dahil sa ginawa ni Kristo. Si Kristo ang nagdusa ng lahat ng parusa na dapat sa akin ibagsak. Yung puot ng Ama ibagsak sa akin. Pero dahil si Kristo ang gumawa ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao, tayo ngayon ay kayang patawarin ng Diyos. Kahit matitigas ang ulo, nagsasabing Kristiyano. Pero tanong ko lang, bakit mo nagagawa palagi yan? Baka hindi ka Kristiyano. Kaya kailangan mo ang tagapamagitan na si Kristo na siyang dapat mong sampalatayanan. So tayo po pinagkasundo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Si Kristo ang kapayapaan natin. Lahat ng tao, kaaway ang Diyos. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi kayang spoiled tayo sa ating kasalanan. Hayaan mo anak, mahal kita, kahit makasalanan kayo. No, hindi ganoon ang Diyos. Hindi siya nag-spoiled. Kailangan ibigay niya muna at mamatay si Kristo alang-alang sa atin, nang sa ganoon kaya tayong mahalin ng Ama. Kaya si Kristo ang ating kapayapaan. At itong kailangan ng mundo, itong sinisigaw ng mundo, magkaroon tayo ng kapayapaan. Peace, peace, but there is no peace. Sapagkat ang alam nilang kapayapaan ay kapayapaan kapwa sa tao, sa bansa, pero ang totoo niya ng kalaban ay ang Diyos. Kaya tayo nagkaganito, may gera, may digmaan, may alitan, may politika, dahil tayo ay kaaway natin ng Diyos. Wala tayong kapayapaan. Yung mga nandun sa politika, sino nagtataas ng kanilang kandidato? Nag-endorso sila ng kandidato. Makikita mo sa social media. Masasabi bang kilala nilang Diyos? Bakit sila nag-endorso? Dapat tayong Kristiyano, ang dapat nating endorso si Kristo palagi, sapagkat ito ang kasagutan ng tao. Hindi politika ang pag-asa natin, hindi kayamanan ang pag-asa natin. Walang tao magbibigay sa atin ng pag-asa. Bakit itataas mo ang politika? Dapat i-endorso natin si Jesus. Dapat makita sa ating Kristiyano na tayo tinubos ni Kristo. Magpasalamat tayo, ating isambahin ng Diyos. Ipakilala natin sa mga tao na itong kailangan yung kapayapaan. Mga kalungkot, mga matatalino, magagaling mga taong ito. Pero sabi nga, dapat ang mga religious people is non-partisan. Pero sila pa'y nag-endorso. Ang yabang-yabang pa nila sa Facebook. Kaya hindi ito makakamit ng politika. Kahit sino pang ilagay natin presidente, corruption hindi kailanman mawawala yan. Pagnanakaw hindi maaaring mawawala yan. Sapagkat ang tao depraved. Ang kailangan nila ay si Kristo. Tanging kay Kristo lamang. Siya ang ating Jehovah Shalom, Yahweh Shalom, ang walang katapusang Panginoong Diyos ng kapayapaan. Walang katapusan ng kanyang kapayapaan. Kaya, worthy to be praised ang ating Panginoon. Huwag tayong tumulad sa mga unbelievers na itinataas ang mga tao. Sumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Then, Jeremiah 23, verse 6, Jehovah Tsedkeno, Yahweh Tsedkeno, Panginoon natin ay katuwiran, Diyos ng katuwiran. Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Juda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan, at ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ang ating katuwiran. Now, balik tayo sa ating huli na tayo po'y kaaway ng Diyos. Hanggat kaaway ka ng Diyos, mananatili sa iyong kayabangan, wala ka talagang kapayapaan sapagkat hindi mo taglay ang katuwiran ng Diyos. At ang katuwiran ng Diyos sa ating panahon ngayon ay walang iba kundi si Kristo lamang. Apart from Christ, you can do nothing and you are nothing. Kaaway mo ang Diyos, papunta ka sa impyerno. Pero kapag ikaw ay sumampalataya sa tanging tagapag-shalom sa atin between God and man, ibibigay sa atin ang kanyang katuwiran. Kaya Jehovah
Chedkeno. Si Kristo ang ating katwiran. Siya lamang ang ating pag-asa. Kaya nga, ang sabi nga sa Isaiah 64 verse 6, lahat ng ating pong katwiran, pawang basura lamang, basahan lamang. Lahat ng pagsisikap natin, pawang basura lamang. Tanging katwiran ni Kristo ang katanggap-tanggap sa Diyos sa atin. Kaya dapat magsisi na tayo. Pwede tayong humarap sa ating kapwa Kristiyano na matuwid. Right? Ako pwede humarap sa inyo. Ako matuwid na tao. Ako mabait. Pero sa bahay, kaaway ko asawa ko. Mayroong kampi-kampi sa mga anak. May mas paborito ka, mas ayaw mo. Sa kapatid mo, kaaway mo palagi, lagi mong katunggali. Even nanay mo, hindi mo ginagalang ang kanyang pagiging magulang. Gusto mong ikaw maging magulang? Matuwid ba yan? Karapat dapat ka bang maging isang lingkod ng Diyos? Pero dahil kay Kristo, yung dapat na parusa para sa iyo, sa iyong kayabangan, kinuha ni Kristo yan. Biniis niya. Biniis niya. At ibinigay sa atin ang kanyang katwiran. Nung tayo sumampalataya, ang nakikita ng Diyos ngayon ay hindi ang ating pagkamakasalanan, kundi ang katwiran ng kanyang anak. At ang tingin niya sa kanyang anak ay kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ibig sabihin, why, my God, why hast thou forsaken me? Dahil sa iyong katwiran, nabasahan lamang dahil sa iyong kasalanan, dahil sa iyong kasamaan, na binis ni Kristo na kayang gawin ng Ama na kanyang talikuran ng kanyang anak. Alang-alang sa iyo. Ngayon, mamumuhay ka pa rin sa pagkukunwari. Magyayabang ka pa rin na ikay matuwid sa harapan ng tao, gayong hindi mo maayos sa problema mo sa pamilya mo. Sasamba ka sa Diyos ng ganun? Nakikita ng Diyos ang puso mo, nababasa ng Diyos ang isipan mo. Hindi ba nakikita yun? Karapat dapat bang yung pagsamba na namumuhay ka sa pagkukunwari? Mas maigi pang sumuko ka, umamin ka, nang sa ganun itataas ka ng Diyos. Then, pang-anim, mga kapatid, Ezekiel chapter 48 verse 35. Kung tawagin siya dyan ay Jehovah Shammah, Yahweh Shammah, meaning to say, God is there. God is here. Omnipresent God. Siya ay sa lahat ng kasalukuyan. Present God. God is always present. Ang sabi, Ezekiel chapter 48 verse 35, ang sukat sa palibot ng lungsod ay 18,000 siko at ang magiging pangalan ng lungsod mula sa araw na yon ay ang Panginoon ay naroroon. Present palagi ang Diyos. Ang Diyos ay umiiral palagi. Ano man ang problema natin, ano man kalagayan natin, He's always there. Hindi siya tumatalikod. Kahit sa mga sandaling nakikita mo, wala kang mapansin, walang Diyos. Nasaan ang Diyos? Lord, bakit ganitong naramdaman ko? Ganitong kalagayan ko? Napakahirap, nasaan ka? No. Jehovah Shammah is always there. Remember yung picture na laging ginagamit na illustration, yung footprint in the sun? Isang taong mapagmahal sa Diyos, isang taong devoted sa God. Lagi niyang kausap ang Diyos. Anytime, every time, every moment, lagi niyang kausap ang Diyos. Mahal niya ang Diyos. But isang bagay nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng matinding problema, trahedya. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Lumakad siya ron sa tabing dagat. At nadadama niya, Lord, nasaan ka? Bakit ngayon kailangan kita? Kung kailan kita kailangan the most, bakit wala ka?
Pero may bumulong sa kanyang puso at sabi, lumingon ka sa iyong likuran. Ano nakikita mo? Tumingin siya. Lord, nakikita ko yung bakas ko. Nasaan ka? Sabi ng Panginoon sa kanya, nakikita mo ang bakas mo, sarili mo, pero kasama kita. Ba't hindi ko makita, Panginoon, ang bakas mo? Hindi mo makita bakas ko sapagkat karga-karga mo ko. Jehovah Shammah, saan man tayo naroon, kasama natin ang Diyos. Kahit hindi natin masabi, makita natin, walang Diyos, wala akong natanda ang Diyos, may Diyos. Nandyan siya palagi. Ano mang kalagayan natin, ano mang sitwasyon natin, maging sa panahong wala tayong maramdaman na may Diyos, God fulfilled and will fulfill His promise. I will never leave you nor forsake you. Lagi mo kong kasama. Kaya tayo sumasamba ng ganito eh. Mahal natin eh. Ayaw nating magliban ng pagsamba sapagkat iyon ang taglay natin. Hindi tayo nagpapabaya. Then lastly, Psalms 23 verse 1, alam niyo siguro yun. The Lord is my shepherd. Jehovah Roshi. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me, ang sabi, doon sa malamig na tubig. Dinala niya ako sa luntian na sabsaban. That's it. Mga kapatid, kahit isang beses lang tayo kumain sa araw, alam natin ang Diyos ang nagpapakain sa atin. Kahit na tayo po'y naghihirap, wala tayong may suot, pero ang Diyos pa rin ang nagpapatayo sa atin. The Lord is our shepherd. Ang Panginoon, ang pastol natin, dinadala niya ito palagi sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang siya nagpapalakas sa atin. Ang kanyang pangako, siya nagpapalakas sa atin. He feed us with His promises. Mga kapatid, huwag nating alisin yan sa ating isipan. Kaya tayo nag-i-exist sa mundong ito because God is our pastor. Siya nagpapakain sa atin. Alam nyo, nung tayo makasalanan pa, itinulad tayo sa isang sanggol doon sa Ezekiel chapter 16. Nabasa nyo ba Ezekiel, mga kapatid? Alam nyo kung saan yung Ezekiel? Book of Ezekiel, alam nyo kung saan? Nasa New Testament yon. Sa pagitan ng James sa Revelation. Nakita nyo doon? Nawa alam natin kung saan yung Ezekiel. At doon makikita natin kung sino tayo. Ikinumpara tayo ng Panginoon. Basahin lang natin yung verse 4 hanggang 6. Ezekiel chapter 16, verse 4 to 6. Ganito ang sabi. Tungkol sa iyong kapanganakan, nang araw na ikaw ay pinanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod. Kawawa naman. Isang sanggol, hindi pinutulan ang pusod. Ano nangyari? Hila-hila niya ang pusod niya. O pinaliguan ka man ng tubig upang linisin ka. Puros dugo. Puros inunan. Yun ang kalagayan natin. Tayo po ay nakakadiri bilang isang taong makasalanan. Yan ang picture natin. Tulad ng sanggol na iniwanan. At ang sabi pa dyan, ikaw ay hindi pinahiran ng asin o nabalot man. Sapagat ang sanggol sa Hebrews, nililinis nila yan at pinapahiran ng asin tsaka binabanot ng lampin na parang suman. Ganon ang pagmamahal ng magulang. Verse 5, walang matang nahabag sa iyo upang gawin ang alinman sa mga bagay na ito bilang pagkahabag sa iyo. Kundi ikaw ay inihagis sa kaparangan sapagat ang iyong pagkatao ay tinakwil ng araw na ikaw ay pinanganak. Para kang sanglan iniwan ng magulang doon sa bukid. Hubat-hubot. Daladalang pusod. Puros dugo. Mabaho. Wala man lang pumansin. Nilalangaw ka doon. Yan ang kalagayan ng isang taong makasalanan. Kahit anong gandang pa, kahit even you are the Miss Universe of this world, and yet you are like a child abandoned by his parent, by her parents.
Ganyan ang kalagayan natin. Mabaho tayo dahil sa kasalanan. Verse 6, nang ako'y dumaan sa tabi mo, this is God's grace. Hindi ka pinabayaan. Nakita kita na tigmak ng sariling dugo. Sa iyong pagkakahiga, sa iyong dugo ay sinabi ko sa iyo, mabuhay ka. Live! Diyos ang may gustong mabuhay tayo. Hindi sa ating sarili. Sinong sanggol ang mag-nais, gusto kong mabuhay? Hindi niya alam yun. Hindi niya alam, tinapon siya. Live! At ang sabi ng Panginoon, at lumaki ka na parang halaman sa parang ikaw ay lumaki at tumangkad at naging ganap na babae. Ang iyong dibdib ay nahubog at ang iyong buhok ay lumago. Gayunman ikaw ay hubo at hubad. Bagamat lumaki na, pero until now, hubad ka pa rin dahil sa iyong kasalanan. Kahit 1,000,000 pang damit na suot mong yung halagang yan, hubad ka pa rin sa Diyos. Dahil hindi mo taglay ang pitong ito kung sino ang Panginoon sa iyo. You will worship God as your Creator but never your Lord and Savior. Mga kapatid, nawa matuto tayo dyan. Only fool says in their heart that there is no God. People perish for lack of knowledge. Why? Itinakwil nila ang katotohanan eh. Mas marunong sila eh. Kinalimutan nilang salita ng Diyos. Mas magaling itong mga books na ito. Now, sa ating pagtatapos, sumasamba ba tayo ng tulad ng unbelievers? Nasaan kayo every worship day? Every Lord's Day? Nasaan tayo? Anong mas mahalaga sa atin? Mga unbelievers, nagsasakripisyo sila sa mga hindi nila kilalang Diyos. But we know God. We know God that He is Jehovah, Yahweh. The everlasting existing one who provides you, everlasting existing one who heals you. Yan po palagi, mga kapatid. Kaya tayo sumasamba sa Diyos. At gagawin natin yon, maring dahil hindi natin kilala o tinatakwil natin talagang katotohanan tungkol sa Diyos. Kailangan lumago tayo sa katotohanan. And praise God, sa ginagawa sa iglesyang ito, tinuturuan tayo. Hindi tayo pinababayaan. Hindi kayabangan ang tinuturo tayo. Hindi kasayahan, hindi lundagan ang tinuturo dito. Hindi panlaman na kasiyahan. Kundi doktrina ng kaalaman na magpapalago sa atin sa kaligtasan. Philippians chapter 2 verse 13. Lumalago tayo sa kaligtasan. At doon sa mga hindi pinaligtas, malalaman nilang katotohanan tungo sa kanilang ikaliligtas. At yan po ang napakalaga. Tandaan, ang Diyos natin ay dalisay na espiritu, hindi siya nakikita, pero siya'y sumasalahat at siya'y nariyan palagi sa ating tabi. Sinasamba natin siya, mga kapatid, dahil siya ang nagkakaloob, nagpapagaling, siya ang ating bandila, siya ang ating kapayapaan, ang ating katuwiran, siya'y sumasalahat, siya ang dakilang nangangalagang pastol sa atin. Amen? Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy nagtuturo sa amin upang huwag kaming manatiling mangmang. At sana nga ibaba namin ang aming sarili sapagkat ito'y katungkulan namin. Wala kaming maipaglalaban sa iyo. Wala kaming maipaglalaban kanino mang mga mas nakakataas sa amin. Hindi ang aming kalakasan, hindi ang aming kagalingan, karunungan, ang aming may pagmamalaki, kundi ang aming kababaan, pagpapasakop sa iyo pong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, naway magligtas kayo ng mga taong magsuko ng kanilang buhay kay Kristo na tanging tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.